Hindi kasi ganito yan eh. Kasi bilang OFW tayo, alam natin dapat yung katatayuan natin bilang OFW. Hindi pwede tayo na kailangan natin makisama sa amo. Hindi tayo pwedeng, kahit may pinag-aralan tayo sa Pilipinas, nagpunta tayo dito, may amo tayo. So ang dapat nating gawin is magpa-submit tayo sa amo natin, huwag tayo magimita, at dapat matuto tayo magpakumbaba palagi. Maging magpakumbaba para yung communication ninyo maging harmonious ba sa bahay. Kasi hindi rin pwede na lagi tayong masabihan ka lang ng kuonte, sasama na yung loob mo. Dapat matuto kang magtimpuri sa sarili mo na dapat alam mo rin yung purpose mo kung bakit nagpunta ka dito. Dapat ang purpose mo is konting napagalitan ka lang, sasagot ka no. Dapat alam mo yung purpose mo na nandito ako para sa pamilya ko. Para kahit medyo meron tayong ano sa amo natin, medyo may isasaan tabi mo yon. Kasi yung purpose mo is para sa family Para sa natin. family mo. Para magtagal tayo kasi nandito tayo para magtrabaho. Tama. So, yo guys, dito tayo ngayon sa Hong Kong to. Ate, anong pangalan mo? Lori, Lori, Ate Lori. So, ano ba yung greatest lesson na natutunan mo bilang isang OFW? lesson. Marami akong lesson na natutunan. Siyempre, unang-una yung sakripisyo natin para sa family natin. Kailangan natin isa-alang-alang yung sakripisyo natin para sa pamilya, para sa magandang kinabukasan nila. Ayun. Marami. Marami. Bilang OFW, lalo na yung namimiss natin yung pamilya natin sa Pilipinas, diba? Kahit gusto natin silang makasama, lalo na pag may mga sakit sila, gusto natin silang alagaan, pero syempre kailangan pa rin natin. Pero ang pinakamaganda is lagi tayong magpipray. Always pray para yung sa guidance natin. Kasi sabi nga, wala tayong control sa lahat. Sa lahat ng nangyayari sa buhay ng pamilya natin. Ang tangi lang natin magagawa is ipag-pray sila sa ating Panginoon para sa protection nila, sa kaligtasan nila, at sa lahat ng mga bagay na gagawin nila, pupuntahan nila, para lagi silang safe. Yun po, always pray lang. Ate, silang years ka na dito na OFW? So, first time mo naging OFW sa Hong Kong o mayroon ka ng experience sa ibang Dati bansa? sa Saudi, pero hindi ako masyadong naging successful sa Saudi. Hindi ka pinalad doon? So, ilang years ka doon? Walang years, 11 months lang. So, bakit ano ba yung mga napagdadaanan sa Saudi? Ano ba yung kaibahan? Ano ba yung nandoon na... Hindi kasi dun medyo mahigpit kasi sa Saudi. Pag lalo na yung alaga ko dati, nananakit. So, para sa akin, baka mamaya, di ba syempre tayo may temper bilang tao. Baka hindi tayo makapagpigil kasi nananakit, nasasaktan tayo. So, nag-decide na lang ako na Umalis. Umuwi. Kesa naman mas maging worse pa yung kalalaki. So, ganun pala yung dapat. So, kung hindi kayo magkasundo at hindi may mga ganun na mga bagay, mas maganda na lang umalis at I-prevent mo na lang. umanap Na lang yung posibleng mangyari. mas worse na Oo. mangyari. So, pumunta ka dito sa Hong Kong. So, ilang years ka dito sa Hong Kong? Magta-13 na. Grabe, 13 years. Ilang amo na yan? Isa lang. Isang amo. So, tumabot ka ng 13 years dito. Ano ba yung sikreto para tumagal ng ganyan? So, para mayroon naman yung iba naman at tumagal din kasi marami tayong mga bayan nag-give up agad. Hindi kasi ganito yan eh. Kasi bilang OFW tayo, alam natin dapat yung katatayuan natin bilang OFW. Hindi pwede tayo na kailangan natin makisama sa amo. Hindi tayo pwedeng, kahit may pinag-aralan tayo sa Pilipinas, nagpunta tayo dito, may amo tayo. So, ang dapat nating gawin is magpa-submit tayo sa amo natin, huwag tayo magimita, at dapat matuto tayo magpakumbaba palagi. Maging magpakumbaba para yung communication ninyo maging harmonious ba sa bahay. Kasi hindi rin pwede na lagi tayong masabihan ka lang ng kuonte, sasama na yung loob mo. Dapat matuto kang magtimpuri sa sarili mo na dapat alam mo rin yung purpose mo kung bakit nagpunta ka dito. Dapat ang purpose mo is konting napagalitan ka lang, sasagot ka no. Dapat alam mo yung purpose mo na nandito ako para sa pamilya ko. Para kahit medyo meron tayong sa amo natin, medyo may isasaan tabi mo yon. Kasi yung purpose mo is para sa family Para sa natin. family mo. Para magtagal tayo kasi nandito tayo para magtrabaho. Tama. So, how do you view yourself 5 to 10 years from now? Nasa Pilipinas na Oh, ako. Nag-aalagaan ako ng apo. Wow, congrats. Actually, Yan. pero God's will pa rin, syempre. Sigat pa rin yung ating Pero plano ko na kasi by next year,
last contract ko na dapat to. Plano ko. Wow. Pero hindi natin masasabi yung plan ni God. Oo, doon nga. Kung may plano tayo, mas nakakaano pa rin yung dapat plano hingin pa rin ng natin yung ano. guidance. Kasi, guidance ni God. Lagi tayong huwag nating isa-separate lahat ng mga desisyon natin kay God. Si God lang kasi ang talaga nakakaalam. Ayun. So, yun. Ano, last na lang. Ano may mga advice mo sa mga younger generation ng mga kabataan sa Pilipinas para, alam mo, mahirap talaga yung buhay bilang isang OFW para hindi nila maranasan din yung naranasan natin dito sa ibang bansa na Dapat- nangungulila sa pamilya. Ano yung mga ma-advise mo sa mga kabataan natin? Habang may pagkakataon kayong mag-aral, may chance kayong pinag-aaral kayo ng mga magulang ninyo, try your best na makatapos sa pag-aaral nyo. Kasi lalo na sa atin sa Pilipinas, kapag wala kang diploma, mahirap kang makahanap ng trabaho. Ayun. Kaya dapat lagi lang magsikap sa buhay, magtiyaga kasi lahat sabi nga lahat ng pagtitiyaga natin, si Lord nakatingin. So si Lord pa rin yung magbibigay sa atin ng awa. Sabi nga, totoo yung sinasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao. Ang gawa. Kaya ano lang tayo, tawag dito, tiyaga lang. Tapos yung mga kabataan, ayun, sunod lang sa magulang kasi ang magulang talagang nakakaalam ng lahat. Kumbaga, sumunod tayo sa magulang natin. Kung hindi naman sinasabi ng magulang mo na, kasi wala namang magulang na may dadalhin ka sa masama. Tama. So, ganun lang, sumunod lang sa magulang at yun nga, pray lang din lagi. Laging guidance pa rin ni Lord yung dapat natin yan. Isa-alang-alang. Ayun. Yun lang. Salamat, ate. Thank you so much. Shout out ka dyan. Saan ba sa inyo? Saan sa inyo? Shout out mo dyan. Mga kilala mo. Sa ano? Oo, Sa- Pinas. Sa Laguna ako. Oh, yan, shout out sa mga taga Laguna. Santa Rosa ako. Yan guys, maraming salamat. Bye. Makita Thank ko you. pala ako, Okay lang. Thank you. Hello po. Thank you.